Hey guys, welcome to my channel. So today, Wednesday, new gun day. Actually, na-pick up ko tong barrel na to last week pa, pero wala akong time mag-upload ng video, pero ito, gagawa tayo. Okay, so before filming, nisip ko ano kaya ang title ng video na to. Okay? So, sa tingin ko, ito yung pinakamurang Glock 17 sa market today. No? Glock 17 clone. Okay, so a few months ago, nag-post ako sa FB page ko about this. Ayan, Polymer 80. Ito yung original na Polymer 80, no? Ito yung ginagawa ko. Ngayon, na-assemble ko. Original, bakit? Ayan, nakita nyo. Ano pansin nyo? Wala siyang serial number. Anyway, ginagawa ko siya and I was disappointed. Bakit? I can't get it to work. Hindi ko siya mapagana. Nakadalawang trigger group na ako. Pangalawa na to. Nasira yung isa. And ito, hindi pa rin gumagana. Hindi siya gumagana na maayos. Okay? So, sabi ko, bibili na lang ako ng buong lower. So, tatabi ko muna to and until I figure out bakit ayaw gumana. Kompleto na siya, na-assemble ko na and everything. Ayaw lang talaga gumana. So, tatabi ko muna siya. Bakit ako naging interesado sa Polymer 80? Kasi, a few years ago, nakabili ako ng ganito naman. So, kita nyo guys, bumili ako ng accessory. Wala pa akong barrel. Okay? So, ito yung Recover Tactical para Stabilizer Kit. Para sa mga Polymer 80. Wala pa akong Polymer 80. Meron akong Glock 17. Which, hindi gumagana tong stabilizer. Sabi ko, okay, sige, bubuuhin ko to. And hindi ko to mabuo kasi, I don't know, diferensya. May mabasa ko sa mga comments na wala, out of spec. Kaya hindi gumagana. So sabi ko, sige, tabi ko muna until I figure out kung anong problema niyan. And then last week nga to, binili ko to. Okay? So, sa US, allowed ka gumawa ng sarili mong barrel as long as hindi mo siya ibebenta. Okay? Pang personal use lang. Kasi nga, pwede mong gamitin as personal self-defense. Okay? So, naging mainit yung ATF sa Polymer 80. No? Kasi nga, walang serial number. Ngayon, ang nilalabas yata ng Polymer 80, may mga serial number na. So, bumili na lang ako. Okay? Ito, considered na firearm to. Pero assembled lower na siya. Okay? So, hindi tayo pwede magbanggit ng presyo, pero para may idea kayo, on sale to ng 55 credits, and then ginamit ako ng discount sa 48. O sabi mo ng 50 credits. 50 credits para may madali tayo mag-compute. Fully assembled na yung lower end. Sure ka na gumagana. Gumagana talaga siya. Okay? Ang ayaw ko lang black na naman. Gusto ko ibang kulay eh. So, yan yung kagandahan sa Polymer 80 build, no? Makakapili ka talaga ng kulay. And para sa akin, upgraded to as compared to a regular Glock Gen 3. Bakit? Eto, meron tayong Glock 22 Gen 3. Pares lang naman sila ng lower. Makita nyo? Okay, meron na siyang stippling. Hindi ganon ka-rough. Tama lang. Tapos, kita nyo yung trigger guard. May undercut na siya. Doon sa hindi nakakalam, pag yung undercut, nakakatulong yan para yung grip mo mas umakyat. And then yung barrel mas bumaba. Alam nyo ba yan? Kasi pag walang undercut, ganito ang hawak mo niyan. Okay? So, mataas yung barrel. Ayan, pag may undercut, mas bababa yung barrel. So, mas firm ang grip mo. Okay, so upgraded na siya. And then yung ilalim, kita nyo yung original na Glock, isa lang ang slot. Ito, ilan yan? 1, 2, 3, 4. Full rail siya. Okay? So, upgraded na talaga. Plus, pati yung niya, slide release, slide lock. Extended na, yung takedown pin, extended na din, and then yung, layo ko nga to para makita nyo, yung trigger niya is flat face trigger na,
as compared sa original na Glock. So, itong Gen 3 na Glock 22, pares lang naman to ng Glock 17 eh. Pero anyway, eto, pwede ko tong lagyan ng pwede to maging Glock 17, pwede din maging Glock 22. Okay. Modularity. And then yung mag release pala nito, upgraded na. Tapos, pati yung, nito, yung magwell, no? Kahit pa paano, meron siyang flared. May flaring, parang may magwell ka na rin, kahit konti. Okay, so upgraded na talaga siya compared sa regular na Glock Gen 3, no? And, what else? Ayan. So, sabi ko nga, 50 credits ang bili ko nito. And then, I chanced upon an upper. Kompleto na din. It was 160. Pero nung ginamitan ko ng coupon, naging 150 na lang siya. Eto siya. Kompleto na. Actually, 154 plus coupon 146, 147. Pinaltan ko lang yung yung site nito, mura lang, 12 lang ang bili ko diyan. No? 12 lang ang bili ko. Okay, pero pag binili mo yung complete upper, may kasama na siyang polymer sight, 146, ganun lang, 147. So, ayan na siya. Ako lang nag-install nito nung sights niya. So, sa front, kailangan mo ng special tool pang ikot. Sa rear, hindi mo na kailangan, madali lang siya ipasok. Pero meron din akong sight pusher. And then, ito hindi kasama tong cover dito. Open lang siya. Binili ko lang yan. Let's go, Brandon. Okay, so per YouTube's policy, nothing is for sale in this post. Show and tell video lang to, no? And hindi allowed sa YouTube magpakita ng pag-assemble, pag-connect. Kaya eto na siya pag pinagsama. This is a Glock 17 Polymer 80. So Glock 17 clone. Upgrade din na sa halagang 200 credits. So, wala pang 10 kyaw. Wala pang 10 kyaw. Hindi, around 10 kyaw pala sa Pilipinas. No? So, pinakamurang Glock 17. Ito na, pinakamurang Glock 17. Okay. Glock 17 clone, Gen 3. Okay, kita nyo naman. Yung upper niya, polymer 80 upper to eh. Kita nyo yung cut, front and rear serrations. Tapos, RMR cut yata to. Yeah, kung gusto kong maglagay ng ng red dot sa likod. And then, in-upgrade ko na ng fiber optic, front and rear. Ganda. And, ano pa ba upgrades nito? Yung ejection port niya, parehas lang. Parehas lang ang ejection port. Sa Pilipinas, nagkakaroon pa ng discrimination. Ano yan? USA ba yan o Austria yung Glock mo? Dito, we don't care. Polymer 80. We don't care kung kung saan gawa yan, as long as it works. Pero ito malamang, America to eh. Polymer 80. Kinloan nila yung Glock kasi expire na yata yung patent, pwede nang gayahin. So, kita nyo naman kung gaano siya ka-upgraded as compared to a Glock 17, Glock 22. Yan. Ito, police trade-in to, Glock 22. Ginamit to ng police department. Kaya kita nyo, medyo nag-fade na yung yung finish. Hindi ko lang alam kung Austria to. Alam ko. Teka lang ha. Gamitan ko ng salamin ha. Kasi ako medyo tumatanda na ha. Yan, nakalagay Austria. Austria nga. Police trade in to eh. Laban na. Okay lang. Okay lang. So, sabi ko nga, hindi allowed sa YouTube yung mga ganyan-ganyan na takedown, no? Ayaw ni YouTube niyan. No? Okay, so
Yan ang kagandahan sa Glock eh. Modularity. Modularity. So, yung Glock 17 mo, pwede maging Glock 22. In a quick swap. Swap lang ng upper. Tsaka ng magazine, syempre. Ay, ba tayo? Dali lang. Alam nyo naman, hindi pwede ipakita. Hindi pwede ipakita, no? So, ito yung Glock 22 na Austria upper. So, Glock 22 is vertical. Tapos, ito, Polymer 80 na 9mm. Ito yung modularity ng Glock. Kaya sabi ko, ang strength ng Glock is yung parts, no? Na yung mabibiling parts. Ito, pwede mo i-convert yung 40 mo magiging 9mm. Pero of course, siyempre sa Pilipinas, bawal yan. Kasi sabi ko nga, lahat nire-register. Ayan, bawal yan. Bawal yung magsuswap ka ng slide at saka ayaw nang gumana nito ayaw gumana. Mamaya ako nagagamitin. Okay. So, ayan, modularity. So, ayan, sa Pilipinas, hindi ka pwede, alam ko, hindi ka pwede na meron kang Glock tapos may spare ka na, na ibang caliber, 'di ba? Yung L-top nyo naka-assign doon kung anong caliber lang. So, yan, guys. Anyway, tanggalin ko na nga, balikan na natin. Kaya iba nagtatanong, ba't naglagay ka ng ganyan? Ayoko na may ibang kulay. Para malaman ko agad na itong upper na to, vertical to. Vertical. Madali ko siyang ma-distinguish. Yan. Madali ko siyang ma-distinguish. Okay. So, sabi ko dito sa US, ito lang ang considered na firearm. Yung lower lang. Ito lang. Ito ang firearm. The rest, accessories, yan, side, slide, spring, yan, pwede mo yan, pwede kang umorder ng spare. Kasi nga naman, di ba? Hindi naman gagana to. Ang gagawin mo dito? No? And usually, andito yung wear and tear. Kasi andito yung barrel. So, it's good to have spare. And yun ang kagandahan sa Glock. Sabi ko nga, modularity. Pwede ka magpalit ng caliber. Pwede ka magpalit ng slide. Gusto mo simple lang. Gusto mo ito, maraming cuts. It's up to you. Anyway guys, napakita ko lang, no? Ito na siguro yung pinakamurang Glock 17, Glock 22 clones sa market. Okay? Ito na siguro. Yan. Tapos, pwede ko nang gamitin to dito. Yan. Kasi polymer 80 to eh. Sabi ko kanina, itong polymer 80 na recover tactical, hindi pwede dito. I tried. Ayaw eh. Ito. So, sa future videos na lang, shooting tayo. Anyway, may isa pa akong video regarding this. Anyway guys, ito. Pinakamurang Glock 17, Glock 22 clone sa market. Let me know what you think. Okay ba? Nasa yan eh. Pwede mo siya i-custom. Pwede mo pampalitan yung barrel threaded. Pero sa akin, I like it like this. Bye guys. See you next time.